Okay, magandang hapon mga Hagala. Shout out mga Davawin nyo dyan, ng mga nanonood sa akin. No? So, kung na-miss nyo ang Davao City, na-miss ko rin. Pagkatapos kong nawala sa Davao for 11 days, pagkatapos nating hindi makapag-upload, makapag-vlog dito around the city, ng mga kalye, daan, jeep, ruta, tulay, at kung ano-ano pa, no, ng mga vlog natin talaga dito sa Davao, no, na usually talaga common kong ginagawa. Na-miss ko rin yun. Na-miss nyo rin, alam. So, alam ko yun. So, ito na. Andito tayo ulit, no? May nakalagay dito, Solane. Peace of mind. That's the Solane. LPG. Promise. That's LPG promise. Okay. So, bagong gusalit na naman yan. Ano kaya yan, mga Hagala? So, as of now, ano pa lang siya? Skeleton, no? Metal. Metal skeleton. Ang pundasyon pa lang ginagawa dyan. Para iba na ngayon, no, construction ng mga building. Hindi na siya gawa sa simento o ano pa. Basta metal-metal lang ang labanan. Tapos buhos-buhos or ano man. So, ang gagawin natin mga Hagala, gusto ko lang pagkat sa inyo anong lugar dito meron nakikita sa SM. Lanang Premier. Or Lanang District. Ang Lanang District pala sa mga hindi nakakaalam, kung taga Davao ka tapos hindi mo alam yung mga district dito sa Davao. So, meron tayong tinatawag na Downtown District or Poblacion District rather, no? Tapos, ito namang itong Lanang area, itong SM, itong mga Davao Park District, or mga IT Park District, Lamosa Business Park, ay hindi na siya parte pala ng Downtown Davao, hindi na siya sakop ng Poblacion Davao. So, ito siya ay tatawagin ng Lanang District, no? So, ngayon mga Hagala, ano nga ba makikita natin dito? So, yan na nga, no? May bagong construct na building. Dito tayo nakatayo sa babaan ng jeep ng SM Lanang Premier. Tapos sa harap dyan, Phoenix. Di ba si Phoenix is siya may-ari ng dito, Family Mart, Phoenix, at ano pa ba ang mga negosyo ni Oy na yan? Ano yun? Kinit Oy? Kinit Oy, tama. Kinit Oy. Phoenix, Family Mart, and dito, no? Yan pa lang. So far ang alam ko na kanyang pagmamay-ari. Marami. Pero alam ko marami pa dyan, no? Yan lang talaga ang hindi ko makalimutan, no? At sure ako na pagmamay-ari ng mga Oy family ni Oy, Kinit Oy. Kinit Oy, although di ako sure kung Kinit ba, basta Oy. Phoenix, Family Mart, and dito telecommunication. So yan, nakikita natin na habang tayo nakatayo dito sa gilid. Tapos siyempre may tulay overpass. Ang sadyang overpass na yan para ang mga tao aakyat na dyan. Hindi na kailangan pang tatawid sa gitna. Hindi na kailangan mag-jaywalking kasi maliban sa disturbo sa mga jeep na dumadaan, mga sasakyan, maaari din silang mapapahamak, masasagasaan. Kita nyo naman, as you can see, meron nakaharak, may barricade na gawa sa lubid. Yan lubid. Para yan. Kita ba? Yan, lubid. Tapos Family Mart, Phoenix, tapos Jollibee, LBC. Asan ang LBC? Sa likod pa, no? May mga ano din, mga food stalls, may mga pagupitan din. Hindi ko alam kung anong mga residences dito malapit, bakit may mga pagupitan. Kasi pagkakaalam ko, ang mga barbershop kasi, ano yan parang very effective yan na business ilagay mo sa mga residential area. Kasi syempre, wala naman sigurong pumasok sa Phoenix or nagtatrabaho sa SM na magpapagupit muna or after magpagupit, diba? So, madalas bahay talaga kasi pagkatapos pagupit ay maliligo. So, yun lang. Papakita ko na sa inyo ang makikita dito sa Lanang Premier. So, ngayon aakyat tayo dito. Marami palang mga sayami dito sa Davao taxi, premium taxi. Kulay itim. Oo nga pala si ate Kaya kung wala kay mamagpapa, wala na kay pamilya, ta sa DSWD, Banan. Pero nanay, ampos sa'yo, tagasan ng ampos sa'yo mo ha? Ha? Taga Jerome? Init kay Dria Nag-ano mo ka? Init ana Wala mo lang eskwela? Ikaw eskwela ka? Sa'yo pa namalay ka Dria? Walay klase? Asa grade mo? Grade 5? Asa yun? Tambay-tambay, dula anak? Uban-uban lang sila. Uban-uban lang ka anak? Mga piso? 2, 5, 10? Uban-uban lang sila. Kasi kay pagtagaan siya, mga ayop sila. Mga ayop ka? Pero yung mama, nakita mo sa mama, mga igagaw nga namo diri Syempre, isang mo yun na, siko. Asa panganay mo? Angga. Angelo, wala si Angelo ba? Kaya nakita na dito sa kuan. Natambay sa SM. Tulay.
Uban-uban atong ano, nangayig piso. Ha? Bito kay mano mo dro, init kayo. Kami nakita ba guys? Ha? Imong ginangamuli na mo? So imo sa amigo gyud. Asa gampon sa kanang gi-adapt sa disability o kanang ano lang silingan lang. Mao. Ingna siya nga mag-eskwela po sa eskwela no kay. Wala siya pa eskwela dahil sa apo niya. Wala din sa eskwela ha. Wala mo check kan. Mao lagi pod no. O sige, ubanay mo amigo ha. Di mo magsigtabok-tabok kay maligsan mo. So yan mga hagala bali. Dito sa Davao, meron din naman kami dito ano. Meron din dito mga bata. Ay, alam mo mga bata, 'di ba? Parang ay mga ganyan kasi ang interpretation ko diyan or perception ko or aking mga ano ba, yung aking pagkakaintindi. Kasi ako dumani na sa pagiging bata, no. May nanay, may magulang naman, no, may pamilya. Pero siyempre, ang sarap kayang pumunta sa park. Tapos maglalaro gano'n, no. Siyempre, hindi naliligo, minsan nga hindi umuuwi kasi doon na natutulog sa mga skate park, mga gano'n. So tatlo kami magkapatid, tatlo. So naglalaro kami, hindi kami uuwi. Tapos yung nanay, nabaliw na sa kakahanap. So shout out sa aking nanay dyan na nanonood. Totoo yan, no. So tatlo kami magkakapatid. Tapos yung gap kasi namin 2 years lang, no. So ako yung pinakahuli, pinakabunso. Yan lang, naglalaro, tansan. Ano yung tansan? Ganyan, mga laro anong araw no. Tansan. Kasi yung mga robot-robot, no, mga Dragon Balls. Di naman kasi uso yung di naman kasi uso yung mga cellphone ng araw. Kaya lang, maglalaro kami sa park, sa plaza. Tsaka ang saya kaya, ang daming mga bata, ang saya na maraming mga bata din sa park, no, na makakasamahan mong maglalaro. Pero may mga magulang, may mga tahanan, may mga bahay yung mga yan. Kasi sadyang yung iba lang talaga ay, wala, trip lang talagang magpapalaboy-laboy. Oo, maglalagalag. Trip lang talagang doon matulog sa park, hindi uuwi, di ba? So, gaya nun naman ng dalawang batang yun. Actually, ano sila, 4. 5 pala. So yan, 2, 3 sila naglalaro. Tapos yung isa, yun talaga yung walang magulang. Parang wala rin daw birth certificate. Tapos meron daw kumukop, no, nag-ampon. Pero yung isa, ano yun, may magulang yun, nag-aaral siya. In-interview ko sa kanina yung off-cam. Tapos hanggang sa, turn-on ko lang yung, yung camera na, nung huli. So yun lang, no? So, yung mga ganyang bagay, mga bata, ano yan, kaya nga huwag nating husgahan, huwag tayong judgmental kasi hindi naman ibig sabihin na andyan yan sila sa kalye, ano na yan, wala na yan sila mga pag-asa at kinabaw. Parang ako lang, hindi man ako batang kalye, pero, Team Cebu. Yan, may nakasulat Team Cebu, multicab. So hindi man ako batang kalye, pero talagang nasubukan ko yan, no, kasama ang dalawang kapatid, dalawang kuya, na naglalaro sa park. Habang yung nanay namin ay busy sa trabaho, kami naman ay busy doon. Hindi na umuwi, magdamag, naglalaro. Doon na natutulog sa yung mga slides area. Basta sa park yun, naalala ko lang. Kaya alam ko yung mga ganyang bata, hindi yan talaga sila mga bigar, no? Ang iba dyan talagang naglayas lang, pwedeng nag-aaway ang mga magulang, mga nanay at tatay, ganon. Kaya minsan mga hagala, huwag naman tayong harsh sa mga bata, no? Huwag tayong masyadong judgmental. Kung manghihingi, minsan bigyan, pwede rin hindi. Minsan pangaralan din natin na, umuwi kayo ng ako, ginagawa ko, hinahanap na kayo ng nanay at tatay nyo, kayo ay pinaghuhugas ng plato, tumakas siguro kayo, no? Di baling lakwatsa kayo dito, di baling magkakandarungis yung mukha ninyo. Maaari ka bukan ngayon dito at mainitan, magugutuman. Ang mahalaga, hindi kayo mautusan ng nanay, hindi kayo mautusan ng yung tatay na magugas ang pinggan plato, magwalis sa bahay, maglinis, mga ganun, no? Mga household chores course. Diyos niyo. Basta yung mga gawaing bahay. Grabe, ang napaka-struggle ko talaga pagdating sa yung tamang pagka-pronounce, pagkabasa. So, yun, sa mga gawaing bahay, no, tumatakas yung mga bata. Di baling maging palaboy dun sila sa labas, maglalakwatsa. Pero totoo yan talaga, no, isa rin talaga sa pinaka-main factor bakit ang mga bata lumalabas ang bahay, umaalis, naglalayas dahil nga ayaw nilang makita yung problema sa bahay, nag-aaway ang mga magulang, mga ganun, di ba, nasusuntukan, nagbabangayan lagi. So yung mga bata niyan mas stress, di ba? So sila yung kawawa. Kaya yan, ang iba dito nag-i-end up, lumayas, naglayas, nasagasaan, napariwara, ginamit ng mga sindikato nung unang panahon. Ngayon kasi hindi naman uso na sa Pilipinas ang mga sindikato, di ba? Yung kinukuha ng mga sindikato tapos ayun, si Kuya Tawid, si Mamang Puti. Basahin nga natin kung may nakalagay ba dyan na bawal tumawid. Actually, di naman bawal tumawid dyan, ha. Kumbaga, kasi yung meron akong vlog dito na tinanong ko yung CTTMO na okay lang ba tumawid ang mga tao. So sabi niya walang problema pag senior citizen, bata, no U-turn na talaga ang pinaka strictly prohibited.
no U-turn. So, pwedeng tumawid. Actually, di ba yun yung ano? Kaya may nakalagay dyan, no? Pwede tumawid. Bata, may dalang bata, buntis, or ano pa man. Pero sila ate nga, may bata maliit. Ang galing. Ayan, sige, dandahan lang. Yun lang mga gala, pakita ko sa inyo yung lugar. So, kasama na yung ano, yung sinanay na bulagat ay yung sinanay. Di makita. Tapos yung mga bata. Pag may mga bata ako, meron kayo maibigay, bigyan natin pagkain, yan, kung pera. Pero ang pisa kasi din ang ano talaga, dahilan, bakit sila hindi na uuwi ng bahay? Bakit gustuhin nilang mamamalagi sa kalye? O kasi nga may namimigay, kikita sila. So kumbaga parang malalaman, marirealize nila, abay, kikita naman pala ako kahit hindi ko na pala kailangan sumunod sa nanay, sa mga magulang. Pwede na pala ako maging suwail, pwede na pala ako maging rebel din ito kasi mabubuhay na pala ako kasi sa labas pa lang. Magmamakaawala ako, manghihingi, manlilimos, may magbibigay na sa akin, buhay na ako. So in that case, so ang intention natin is makatulong sa bata kasi tayo naaawa pero hindi natin namamalayan na naging mitsa tayo or naging rason tayo, no, bakit sila nagkaroon ng lakas ng loob na umalis na sa bahay, maging tuluyang palaboy, tuluyang maging rebelde, no. So hindi pera din minsan ang sagot sa lahat, no. So minsan nakakaano din siya, nakakatulong din siya, kumbaga parang nakakadagdag din siya sa rason, no. Intention natin tumulong naman talaga, no. Pero hindi natin nalaman na yan pala ay nakasama yung ginawa natin na pagtulong. Kaya minsan, kaya yung ginagawa ko, di ba? So hindi ko sa hinusgahan, kundi sabi ko, hinanan pa kayo ng mga nanay nyo, mga magulang nyo, uwi na kayo, ganun, hugas, pinggan. So ito nakasando, siya lang yung walang magulang. Tapos itong the rest is mga kaibigan. So sige, amping. Wala sa chinilas, oh. So yun mga bata, no. So yung tatlo na yon, mga tropa niya talaga yon. Tapos yung walang chinilas, yun yung talaga yung walang magulang. Kawawa, no. Tandaan natin, baka makita natin yung ulit bukas o sunod na araw. Basta dyan lang nan, ito Davao, napakaliit. Para sa akin napakaliit lang ng Davao, Maliit siya kasi familiar ko na, no. Sanay na akong makita ang Davao City pabalik-balik. O nga pala, natanan nyo na ba? Gusto ko lang i-turn around na lang yung camera dito siguro. Ipapakita ko lang pala bago tayo pumasok dun sa SM sa likod. Pero ito kasing vlog na to, kung ano lang ang makikita sa SM, within the vicinity of SM. So itong gusali na yan, ano yan, LPDH or ang pangalan ay Lanang Premier Doctors Hospital. Tapos may mga condominiums na parang ang tagal na yan pero parang walang walang progress. So time check pala tayo, alas 4:37 ng hapon. So ulitin natin ha. So dito tayo facing north. Northern part of Davao or northeast part of Davao. Yan, Gaisano Mall. Yan na yung Gaisano Mall na yan, yung panel na yan. Galing yan sa Grand Regal Hotel. No, pwede no. Nag-deliver siya ng mga goods, mga pagkain. Anyway, so alas 4:37. So nakaharap tayo ngayon sa papuntang Ashuela Cove, no? So ito ay GP Laurel Avenue, tapos unahan yan intersection. Ang pinaka-endpoint nito is intersection sa Samay Arcastillo, papuntang right dito. Tapos pag diretso mo man pa left side pa rin doon sa pinakadulo is Daang Maharlika Highway, no. So in short say, letter T ang nito, parang datingan, no, pormahan. So pag ganyan, GP Laurel Avenue. Tapos dahil pa letter T siya, so itong right side na wing ni letter T is yun ang Arcastillo Street, at ang sa left side naman ay Daang Maharlika Highway. So ano nga ba ang makita natin dyan sa pinaka endpoint, no? Pinaka corner nitong dulo? Syempre yung Ashuela Cove by Alcantara and Anflocor or Alveo and Ayala o whatsoever, na napakaganda din yan, no? May mga malaliit na mga condominiums and residences, and meron din silang mga premium towers na ang presyo daw ay nagre-range ng 60 million to 100 million pesos per unit. Iba naman kasi sobrang laki din naman kasi ng area. Nasa 190 square meter to almost 200 square meter. Basta malaki, no? Meron ako nun. Don't you worry kasi i-vlog natin yan minsan. So yun na nga, makikita natin dito yung Grand Regal Hotel owned by Gaisano family. Grand Regal Hotel. So medyo malabo lang yung kuha natin mga hagala kasi gumagamit ako ng ultra wide lanes. Ito, turo ko na yan Grand Regal Hotel. Tapos itong may kulay green, ito yung Go Hotels. So ang Go Hotels, ang madalas ko napapansin sa Go Hotels ay katabi siya ng mga
Robinson's Mall. So ngayon, correct me if I'm wrong, okay? Kung meron bang alyansa itong si Lance Go Kongwei in the Go Hotels, kung sila ba ay company. Kung si SM ay Park Inn by Radisson, di ba? Pansin nyo si SM, di ba, sa CDO meron sila Park Inn by Radisson. Tapos sa naman sa may Bacolod City, ang SM naman nila, meron din silang Park Inn by Radisson. Saka syempre sa Mandurriao SM, meron din sila doon, Park Inn Hotel by Radisson. So kung si Robinson is Go Hotel, si SM naman ay Radisson. Si Ayala naman ay Sida. Mga Abrisa, no, mga Ayala Mall. So naman yan, mga Sida. Syempre, pamamay-ari nila yan yata, no. Ang Sida Hotel. So okay na tayo dyan na area. Tapos may nakikita tayo dito, Island Garden City of Samal. Yan, Island Garden City of Samal. Yung bukid na yan na maliit, malayuan. Tapos may mga puti, gusali yan. So sa siya, sa mata, in your bare eyes, may kita pa talaga gusali na malaki. Parang resort yata yan, no, na overlooking sa Island Garden City of Samal. Tapos dito naman, Island Garden City of Samal din, yung bundok na yan. Hindi na yan parte ng Davao City, ha. So it's a part of Island Garden City of Samal, Metro Davao. Okay, so iikot tayo dito na area. So ito naman, McDonald's. Ito palang may parang may, ayan, yung pantuka ng manok or ng ibon. So ano yan, ha? Anflocor. So that is Damusa or Market Basket, Lanang, Davao City. So syempre McDonald's. Tapos ikot pa natin to, yan, Pinongs, malapitan sa atin Pinongs yan. Tapos ito namang gusali na to, mataas yan na gusali siguro. Ano yan, mga high-rise na yan, may tuturing, no. So nakalagay Damusa Land, OP 360. So ano ba meron dyan sa Damusa, na yan, OP 360, Damusa Land. So yan, BPO, no. Tapos ikot ulit tayo dito. Yan na, Jollibee, drive-thru. Tapos ito, Pinongs, drive-thru din mga Pinongs na yan. Sa Pinongs yan, nakakain ako dyan, masarap yan. Tapos ito, Jollibee, drive-thru. Tapos sa likod ni Jollibee, LBC, sa unahan. Parang siya, no, parang pinaka-main stock room dito sa Davao. Maybe. Tapos, ang Family Mart, hindi nakita kasi natatabunan. Tapos, syempre, Phoenix. Yan lang. Tapos, dito naman na area, makikita naman natin yung, hindi ko alam kung anong parte ito, pero siguro ano yan, mga Belisario Heights Subdivision. Tama, no? Belisario Heights Subdivision na to dito na area. Isa rin yan sa mga lugar kung saan subdivision, no? High-end subdivision sa Davao. Extravagant kung matatawag din, no? Extravagant subdivision. 1, Among. So may mga punong kahoy dito sa Davao. O yun talaga maganda sa Davao City kahit pag gano'n siya ka highly urbanized city, kahit gano'n kadaming mga population dito. Pero still, napapanatili pa rin yung freshness ng hangin. Kasi dahil sa mga green leafy plants. Tapos dito naman na area, facing tayo sa may south part of southern part, no? North, south, basta. So papunta to ng ng SPNC. Oy, may eroplano. Yan, palanding. Di ba? Eroplano. Saan kaya galing to? Ano yan, PAL? So ibig sabihin pala, AirAsia kasi kulay pula, pulang-pula. So ibig sabihin mga kagala, kung gusto mag-plane spotting, maliban sa may mga plane spotting area sa may airport, runway, meron din dito. Itong ating kinatatayuan na overpass. Ayun, eroplano. Napakababa na. Ayan, lalagpag na yan, no? So, habas sa mga dayo, sa mga sakay niya, no? Sana ma-enjoy nyo ang pamamasyal sa Davao, yung inyong bakasyon at pagbisita. AirAsia. Ang baba, no? Napakababa. Kasi airport na yan sa unahan, eh. Ayun, wala na. Landing na siya. Hindi na siya makita. Okay, so balik tayo dito. SPNC, maraming sasakyan. Napaka-traffic na district na yan, na area na yan, no? Na portion. Kasi dami mga intersections yun nga. Dumanlas, tapos GP Cabagyo, tapos sa unahan, sa may Buhangin. Basta sobrang traffic na yung area dyan pag itong oras peak hour, lalo pag pasukan. Tapos may makita tayo dito mga bukid na maliliit, no? Bulubundukin. Kaso nga lang malayuan, so hindi siya masyadong kita. O, pag umaga, maganda rin ito pag umaga. Tapos, ano pa siya? Maganda yung walang kulimlim, no? Walang fog. So, yun lang. Tapos, Acacia, syempre, may kita natin Acacia. Acacia Hotel. Tanaw ba ang Acacia? Pangalan? So, para hindi, no? Basta Acacia Hotel. Yan. Nasa likod ditong logo ng SM.
Okay, car park ng SM. Tapos SM City. Gusto kong maglakad dito sa paligid. Hindi na tayo papasok ng SM sa loob kasi ang iikotin ko na lang ay labas lang kasi pupunta na ng Davao Park District. Park In by Radisson. Ang car park pala sa SM ay marami Meron tayo dito sa may open field, tapos meron din sa basement. And ito pala, magandang simbahan, Redemptorist. Ay, sorry, Carmelite. Wala na. Mekos-mekos na. Carmelite. Okay, so dahil naglakad tayo dito papuntang likod ng SM Lanang, meron tayong mga makikita ditong Bloomfields by, hindi ko alam, basta Bloomfields, parang subdivision siya na housing, ganun. Park In Radissons. Diba ang ganda na ng SM, lawak, lapad, presko ng hangin kahit nasa city proper. Namiss siya ba ang Davao City? Yes, I do. Ako, namimiss ko siya. May mga rolling store tayo dito. Ayan, sila ay nagsisimulang magtinda dyan kapag kahapon ng mga gatong oras hanggang gabi, hanggang madaling araw. Bakit andyan yan sila? Siyempre, para mag-serve. Siservisyohan nila ang mga taga-BPO. SMX Convention, China Bank, Park In Hotel by Radisson. Yun consistent ang natin dito sa Davao sidewalk. So kung trip nyo maglalakad-lakad, strolling, okay lang kasi ang sidewalk sa Davao napaka-consistent. Existing lagi. Sa kabila may mga naglalakad din sa kabila. Malinis ang kalye, malinis ang kalsada, walang alikabok. Alikabok means yung pag may dumaang sasakyan, lilipad yung mga buhangin, tapos pupunta yung mga mukha. Saan ko na experience yun? Sa Tagaytay. Ang lamig ng presko ng hangin sa Tagaytay. So gusto mo sanang masarap dun sa Tagaytay, wag mag face mask kasi nga ang ganda ng hangin, napakalamig. Tapos parang trip mong i-inhale, exhale dun sa lugar habang ikaw naglalakad. Kaso hindi mo pwedeng gawin yun kasi pag i-inhale, exhale ka, kasama ng malamig na hangin yung mga alikabok. Dust in the wind. Carmelite, monastery. Diba ang ganda ng mga hagala, Carmelite. May Carmelite din diba sa sa Cebu. Okay, so punta tayo dito sa likod ng SM. Kasi papakita ko na sa inyo yung lugar, Ibex. Tapos yung kulay blue na yon, Icor, Concentrix VXI. Minsan na tayo nag-vlog dito mga hagala. Bali, ginawa ko noon ay nag-tour vlog tayo dito, ikot-ikot, para makita tinan yung Davao Park District na 11 hectare. So, may nagsabi dyan, shout out, sino yon, na kung ang Mega World sa Davao ay 11 hectares na lang, ay ibig sabihin wala na siyang land area na-avail. So yun na lang yung available. Kaya ang ginawa niya, ang gagawin siguro daw, siguro so hindi siya sigurado, ay pahaba na lang pataas, patayog yung gusali. So pwedeng abutin ng mga 100 floor. 100 floor. Walang problema yun kasi hindi naman talaga to daanan ng hindi siya roundabout itong lugar na to ng eroplano. So itong lugar na to, so kung sino may-ari nitong ng lote na to, siguro napakayaman, panigurado, nasa ibang bansa na naninirahan o kung ano man. Tapos conjugal property or ancestral property, ano ba tawag dyan. So hindi pa siguro na ipamana, problemado pa, Kaya hindi pa siya nakuha ng SM. Hindi pa siya nakuha ng Acacia, ng Ayala, kung sino man ang nagmamay-ari ng lote na to. Di ba? Ibig sabihin, hindi pa afford
ng sinong gustong bumili o di kaya ayaw talaga ibenta. Mayaman din ang may-ari. Kaya ayan meron pang nananatiling hindi na siya gaanong gamit na lote. Parang lumang bahay lang. Okay na mga gala, ito na yun. Nakikita na natin yung parang party na yan, no? Ng Davao Park District. Pero syempre, ibang content yan. Wow, may maganda doon, no? Ano meron dyan? Parang gusto kong puntahan yan mamaya, no? I-vlog na natin, syempre. Elena Commercial Center. Yan nakikita natin. So kung kayo curious, syempre lagi lang kayo sumasakay ng jeep. Kung ikay taga Davao tapos syempre wala ka naman sasakyan. So every time na pupunta ka ng SM or mapapadaan ka na doon sa lugar, lagi mo makikita na ang daming mga entrance, 'di ba? Entrance gate, may mga entry. So yung mga dito dadaan, pinakaunang entry. Ito yung mga may sasakyan na ang plano lang mag-park dito sa likod or doon sa may basement yan. Basement ang tungo ng mga yan. Ang iba naman ay mag-shortcut papuntang Ubalde, Arcastillo. Ang iba, papasok talaga sa SM. Tapos doon sila mapaparking sa basement area. Tapos kung doon naman sa gitna, papasok yung mga sasakyan. So panigurado doon yung sila mapapark sa open field. Doon sa gitna lang, no? Open field lang. Private property, no trespassing. Elena Commercial Center. So ito, no? Ngayon, ito, daanan natin ito ng vlog natin. Elena Commercial Center. Kasi the moment na ma-develop na to as Elena Commercial Center, makikita natin yung before and after. Ano sa tingin nyo mga hagala? Diba? Under construction pa siya ngayon, no? May mga bulldozer na, mga heavy equipment na nagtatrabaho. Tapos meron doon sa unahan, may mga pa-billboard, may mga pa-ilaw. So subukan natin puntahan yan mamaya after natin i-vlog itong Davao Park District. Pag gabi to talagang lumiliwanag to sa gabi. Ito si Gusali, kulay blue. Sino may-ari niya mga hagala? Parte ba siya ng SM? I-Core Concentrix VXI. Sa isang gusali, 3 BPO, no? Ang meron. So ang bilis lang pala mag-apply, no? Pag gusto mong lumipat sa ibang kumpanya, kunyari from I-Core ka, lilipat ka ng Concentrix. Ang bilis lang kasi isang bloke lang nakatapat lang siguro, di ba? O palapag lang o VXI na, Concentrix na, I-Core na, or di kaya IBEX ton. Davao Doctors Care Center, Skin Manila. Skin to skin. Ito lugar na to, sino ba daw talaga ang mag-aakala na maging SM to dito? Maging Davao Park District by Mega World. Dati tong talahiban tsaka babasa, no, putik. Na to, nakabakod, nakaharang na. Private property kasi dati nung huli kong punta dito mga hagala, naalala nyo, meron pa tong waiting shed dito na area. Tapos may mga motor doon, mga nakaparada, nakasilong sa punong kahoy. Ito na yung nakikita natin sa SM, no? Sa likod at harap. Yun, may mga pa-fountain area naman doon. Tumatambay ang mga tao. Kasi maganda dyan pag gabi. Tapos Radisson or Park-In Hotel by Radisson. So, dahil curious ako kung sino may-ari nito, isi-search natin Wikipedia. Try lang, no? Kung mayroon tayong makikita ang resulta. So yun, no? Hindi ko nahanap mga hagala kung sino may-ari. Ay, ibig ko sabihin, ano pangalan ng building, gusali, no? Paano nangyaring 3 sila sa isang building. Hindi ko alam kung parte ba siya ng Davao Park Business District or Davao Park District by Mega World o iba. Ito nakalagay, I-Core Philippines Site 2. Solo. Dako Daw Loop ang pangalan. I-search Dako Daw Loop. Dako Daw Loop ni. Okay. Dako Daw Loop. Sige, search natin. Dako Daw Loop daw sabi. Wala, failure ako. Hindi ko mahanap tong Di ako makatulog, no? So, sino nakakalam dyan? Anong gusali pangalan na ito? So, basta ang address is Dako Daw Loop. So, pag sinabing Dako Daw Loop, so kasama na tong SM lang ng Premier Building. Mga Radisson Hotel. So, yun. Ang next natin i-vlog ito ngayon, mga hagala, is yung sa Davao Park District. Na 11 hectares by Mega World. Ayan, may mga, materialize na yung mga gusali na iba. So sana nagustuhan nyo ang ating ginawang pag-iikot-ikot dito pagkagala, no, sa lugar. So sunod na vlog, no, Water Park District.
Water park. Whiskey Park pala yun. So, Davao Park District, no? So, sana ay nagustuhan nyo ang ginawang pag-ikot. See you sa susunod na vlog. Bye!